Mga kababayan, magandang gabi po sa ating lahat. Ito na, pag-usapan na natin, huwag na natin patagalin. Mga kababayan, may tensyon nga ba na namamagitan ngayon dito kay Harry Roque at kay Nicholas Kaufman na counsel po ng ICC para dito kay Digong Duterte? GP, bakit mo nasabi? Mga kababayan, tila manghang or binabatikos ngayon ni Harry Roque itong si Kaufman. Mga kababayan, alam po ninyo nung pagpunta po ni Harry Roque dito sa Dahig, 'di ba? Pinakilala niya po ang kanyang sarili na siya po ay isang legal counsel accredited to the ICC, itong si Harry Roque. Pero eventually, hindi po ito napasama doon sa legal counsel ni Digong Duterte para kay Digong, para ito po ay ipaglaban yung kanyang karapatan. Nagsasabi pa nga si Roque dati na ito daw si Digong ay makakauwi na, kung inyo pong natatandaan. Kasama niya itong si Sara, kasama niya itong si Maharlika. Binabanggit nila na makakauwi na si Tatay Diggs. Pero ngayon, mga kababayan, itong si Harry Roque ay duda po. Mga kababayan, ba't ganon? Duda po siya na mapapalaya pansamantala nitong si Nicholas Kaufman, etong si Digong Duterte. O totoo ba yan, GP? O ito po ang nasa balita ngayon. Mga kababayan, sabi rito sa article po ng Politico, Harry Roque, ICC unlikely to grant Rudy Duterte's provisional release. Unlikely. Ibig sabihin, hindi pinapayagan yan ng ICC basta-basta. Sabi pa rito, former Duterte spokesperson Harry Roque has doubted, mga kababayan, doubted. Ibig sabihin, nag-aalinlangan siya. Has doubted former President Rodrigo Duterte's chances of securing provisional release. Yan yung interim release. Diba? From the International Criminal Court. Bakit? Sabi niya ganon, by citing the tribunal's long history of rejecting such motion for those accused of core crimes under the Rome Statute. Ngayon sinasabi mo na, sinasite mo na malayong mangyari kasi napakalalim daw ng istorya ng tribunal, long history, na nire-reject daw, mga kababayan, ng ICC yung mga kagaya po nito ng mga motion na ginagawa or pag-apila ng mga subject. Biruin nyo ha, pero nung una sabi niya ganon, mapapalaya na, iuwi na natin si Tatay Digong. Pero ngayon, iba na ang sinasabi nitong si Harry Roque. Aba, mga kababayan, may galit kaya siya kay Nicholas Kaufman dahil hindi siya, unang-una, hindi siya kinuhang counsel. Pangalawa, ayaw siyang payagan na siya po ay makapasok at makipagkita dito kay Digong Duterte. Paano sabi kasi ni Panelo, ikaw daw ay bida-bida. Ikaw daw ay epal. Ikaw daw ay laging gustong, mga kababayan, gustong ikaw yung laging nasa front. Sinisiksik mo daw ang sarili mo. Hindi kaya, mga kababayan, mga ka-GP Natics, etong si Harry Roque, isang araw makikita natin nasa kabilang kampo na. Para iligtas ang kanyang sarili. Ha? Kinakalaban niya na si Nicholas Kaufman. Taliwas dun sa kanyang mga unang pahayag na kanyang binitawan, mapapalaya daw si Digong. Ano? Mas magaling ka kay Kaufman? Kapag ikaw ang counsel, mapapalaya mo. Pag si Kaufman, hindi. Ano ang gagamitin mo dito? Anong depensa mo? Anong argument ang gagamitin mo para mapalaya mo si Digong pansamantala? Diba? Parang lumalabas sa akin nga, mga ka-GP Natics, na itong si Harry Roque, ang taas ng lipad. Diba? Pag bumagsak naman sa putikan, kasi baboy. Joke. Diba? Ang lala ni Harry Roque, sabi niya dito, in an interview with Karen Jimeno in the Hague for Billionaire News Channel on Tuesday,
Roque said he would take a more aggressive legal approach if he were handling Duterte's case. Ayun. Yun naman pala lumalabas talaga na siya ang gustong humawak ng kaso ni Duterte. Dahil hindi siya pinayagan ni Sara, hindi rin siya pinapapasok ni Kaufman, mukhang mga kababayan, etong si Roque nag-aalburuto. Oh, if I had my way, sabi niya ganon, as soon as it got to the Hague, I would already have a motion to dismiss. I would not even bother with a provisional release. Aba, mga kababayan, dismiss daw kaagad. Hindi daw yung provisional release. Malupit pala to si Harry Roque. Bakit hindi mo sinabi kay Sara? At bakit hindi tinanggap ni Sara yung proposal mo? Diba? Sabi ni Ma'am Rose Ohimatsu, bitter. Sabi ni Gilmar Taibas, tuturuan si Tatay Diggs mag-eskapo tulad yung ginawa niya sa Pinas sa Quadcom. Nako, grabe yung bitterness ni Roque dito. Roque explained that in the ICC story, only individual accused of lesser offenses such as falsification of testimony, destruction of evidence, or witness intimidation have been granted for provisional release. The only people given provisional release were those accused of offenses related to administration of justice, falsification of testimony, destruction of evidence, threatening witness, but the accused themselves of the core crime, look at the court record, denied. Oh, mga DDS, mag-iyakan na kayo. Yung kakampi nyo, kinakalaban na kayo. Si Harry Roque bumabaliktad na. Ha? Nagiging balimbing. Siya na nagsasabi na wala ng pag-asa na makalaya etong inyong amo. Maliwanag po yan, ha? Siya na nagsasabi na kapag yung core crime, yung subject, talagang siya yung merong tinatawag dito malala na kaso, core crime nga mga kababayan, ay hindi daw po yan pinagbibigyan ng ICC. Sabi niya, Duterte detained at the blang. Ang hirap kasi nito prison complex in The Hague faces trial for crimes against humanity over his administration war on drugs. His supporters have pushed for a motion for provisional release, but Roque believes such an attempt would be futile. Rather than seeking provisional release, Roque said the best course of action is to immediately file a motion to dismiss the case on jurisdictional grounds. Yun daw ang kanyang plano kapag siya ang hawak. Bakit kayo? Bakit dyan? Parang sinabi niya na, bobo mo, Kaufman. Ang hina ng utak mo. Meron bang nananalo sa provisional release? Sabi niya ganon, would you rather stay on that provisional release rather than to go to file a motion to dismiss the case on jurisdictional grounds? Parang talagang sabi ni Roque, hindi, mas magaling ako dito, bobo to. Parang gano'n ang datingan sa akin. Parang kinukutya niya, parang tinutuya niya ang kanilang counsel, mga kababayan. Sabi niya gano'n, pag eto lang, hindi yan mananalo si Tatay Diggs. Hindi yan makakawala. Hindi yan makakalaya. This is an admittance, mga kababayan. This is an admittance na talagang wala na pong magagawa. Yung kanilang gagawin o yung kanilang pangarap, kahit na si Sara ay bati-batiin pa at sabihin, salamat PBBM, salamat Bongbong Marcos, wala na yan. Ha? Si Roque na nagsasabi, walang pag-asa yung inyong provisional release or interim release. Nawawala po yung audio ko? Totoo? Naku po, bakit ganon?
Bakit nawawala ang aking audio? Alo, sabi niya ganun, I will not wait for anything else but file the motion right away. The motion to dismiss on the basis of lack of jurisdiction, not only for the manner of arrest, but also because we withdrew already and they started the preliminary investigation after 1 year. Talagang ang gustong palabasin ni Harry Roque dito yung jurisdiction. Yun lang ang kanyang talagang pagtutuunan daw ng pansin. No? Mga kababayan, kaya ayaw kang pagkatiwalaan ni Panelo eh. Si Panelo kaya nag-aaway kayo, Harry Roque, kasi parehas kayong bida-bida. Oy talaga? Nawawala? Ay, baka sa inyo po yan, hindi sa akin ha. Maayos naman po dito mga kababayan. Naka-monitor si Mrs. Duterte's camp has long argued that the ICC has no authority over the former president as the Philippines formally withdrew from the Rome Statute in 2019. However, ICC prosecutor insists they can still investigate crimes committed while the country was a member. Alam nyo, mga kababayan, kahit yung argument ni Harry Roque, that is useless eh. Kasi there are jurisprudence, mga kababayan, na nagsasabi, kahit na tayo po ay umalis na bilang member ng Rome Statute, ang pinag-uusapan naman dito ay yung jurisdiction ng ICC within that period of time na tayo pa ay member. Kasi doon naman po kinasuhan at yun ang pinag-uusapan, not the future. 'Di ba? Hindi po nung panahon na tayo ay kumalas. So palagay ko, sa sobrang tiwala sa sarili ni Roque, yung kayabangan niyang ito, 'di ba? Really? The sound is on and off? Hala kayo, bakit ganon? Okay naman sa akin mga kababayan. Hold on a second. Ayan. Sana, okay naman daw sabi ni Mrs. Sir Tony Ninubla na imbag nga rabi kan amin nga loyalista ken supporters watching from Japan. Ron Prince, Maria Luisa Mendoza, okay na. Salamat po. I-refresh nyo lang daw yung mga cellphone nyo, sabi ni Ma'am Del na Bilyar. Sabi ni Zinaida Lagyo, sarili mo nga, hindi mo kaya ipagtanggol at hindi ka makauwi dito sa Pinas. Magmamayabang ka pa. Pagmamalaki ka kasi harapin mo muna. Ayun, tama. Mga kababayan. Hindi, palagay ko naman, etong si Harry Roque, gusto lang po talaga na makisaw-saw sa issue. Ka-GP, may baboy ba na may utak? Uy, mayroon. Sino? Si Babe. Oy, di ba may utak yun? Di ba palabas yun? May utak yun. Muchacha in Switzerland, okay naman ang audio. Maraming salamat. Edgar Magno Guevara, nagiging hunyanguna. Baka malapit ng kumanta. Yun nga, inaantay ko eh. Alam nyo guys, yun nangyayari yung ginagawa ni Harry Roque ngayon. Sinisira niya po ang diskarte ng mga Duterte. Palagay ko, masama ang loob niya kay Kaufman kasi ayaw siyang kunin. Masama din ang loob niya secretly kay Sara Duterte. Opo. Di ba si Sara ang pumigil sa kanya para maging counsel? Sabi niya, unahin mo muna yung asylum mo. Si Kaufman naman, gusto niyang makipagkita kay Duterte. Bakit, mga kababayan? Alam mo sa totoo lang, di ba si Kaufman, pinipigilan si Harry Roque na makipagkita kay Digong. Kasi, pag nagkausap si Duterte at si Harry Roque, pipilitin ni Harry Roque na gawin mo kong counsel, Tatay Digong. Di ba? Ipapanalo kita sa kaso. Pipilitin niya yan. Uutuin niya yung matanda.
Sabi ni Ronsky, ang inaantay ko yung bumigay si Rockwell, maging sirena. Ay, loko kayo ha. Babe pig in the city. Jobring Biyernes. Ay, naku Roque, inaantay namin na talagang ikaw ay bumaliktad. Ay, 'di ba? Lahat tayo mga kababayan. Sabi ko kanina, natatandaan ko pa, sinisira ni Roque ang diskarte, mga kababayan, ng kampo ng mga Duterte. Dito pa lang, sinisira niya na ang loob ng mga Duterte supporter. Sinabi niya na, ay, wala, talo yan. Parang ganun na yung sinasabi niya eh. Huwag na kayong umasa na makakalaya yung tatay natin. Hindi yan makakalaya. Hindi naman yan kasama doon sa mga crime na parang ano lang, mga kababayan, yung administration of justice, falsification of testimony, destruction of evidence, threatening witness. Yung kay Digong mga kababayan, core crime. 'Di ba? Core crime na kung saan ang record nakikita ni Roque dahil siya ay accredited din, yan ay lahat denied. Kung natatandaan nyo yung sinabi ko kanina, sino yung nakapanood kanina? Sinabi ko po na si Kaufman, 'di ba, ang lakas ng loob na sinasabi niya, maipapanalo niya yung kaso, hindi na daw dadating doon sa tinatawag na confirmation of charges etong September. Sabi ko naman, huwag kayong maniwala. Yung mga DDS, masasaktan kayo pero ito yung katotohanan. Ang lahat ng abogado, sasabihin yan, malakas ang kaso, malakas ang depensa, or malakas ang opensa. Either one. Depende kung nasan ka nakapanig. Kasi mga kababayan, yung mga abogado, hindi niyan sasabihin, di ba Norlight, hindi niyan sasabihin na mahina yung kaso. Bakit? Maari mo siyang palitan eh. Pag sinabi mong mahina yung kaso, papalitan ka niyan. Siyempre, yung pera, yung sahod, yung kita mo dyan, mawawala. Kailangan sabihin mo, akong bahala, malakas yung kaso, malaki ang pag-asa natin. Diba? Kailangan lokohin mo pati yung sarili mo, lokohin mo pati yung client mo. Kasi pera-pera lang yan ang labanan. Uy, totoo ba yan, JP? Aba, opo. Totoo yan. Sinong tangang abogado kinuha mo, sasabihin sa'yo, wag na nating ituloy, mahina ang kaso. Hindi yan magaganyan. Bakit? Siyempre, kada pagkikita nyo, kada pag-attend yan sa hearing, kada appearance niyan, sigurado pera ang pag-uusapan. Oh. Sabi ni Eva Hernandez, pera-pera lang si Kaufman. Arela din na GP nagpapapansin si Roque, di na kasi pansin ng mga Duterte. Correct. Mukhang bumabaliktad na. Sabi ni Maria Teresa Raza, correct ka GP. Correct po dyan, boss. GP. Kita nyo na? Marami mga kababayan ang tawag dito, sumasang-ayon sa aking sinasabi. 'Di ba? Lalo ngayon, si Roque mismo, nakita niya yun na mahina po ang depensa ni Digong Duterte. Kaya kung ilalaban nila yung provisional release or interim release, it will not going to happen in your dreams. Ronsky, tama. Tuturuan ka pa nga ng abogado na wag ka nga amin sa kasalanan mo. Ganyan ang abogado. True! Di ba? Lods, sa madaling salita, naglolokohan lang sila. Tama kayo dyan. Gilmar Tebas. Di ba? Pera lang ang pinag-uusapan. Ako mga kababayan, siyempre kailangan ng kliyente ng abogado. Kaya nga po nag-abogado yan eh. Hindi naman mag-aabogado yan kung hindi pera ang habol niyan. Meron dyan iilan, di ba? Meron dyan iilan, mga abogado na pro bono. Pero not all the time na sila ay pro bono. Sabi ni Norlight, may marites dyan kay Kaufman na walang naipanalong kaso at mahilig mang iwan sa ere. Patay! Ano to ba? Kung may marites na ganyan, dinoble check ba, binerify ba nila Sara Duterte yung ganyan?
Tapos kung ito na-verify nila, tapos etong taong ito ay talagang patalo,